Hallelujah, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatawag? Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po, tanong niya. Sumagot si Jesus, Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, Tinutupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Guro, ano po ang mabuting gawa na dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sa puntong ito, hinamon siya ni Jesus. Kung ibig mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos. At sinabi nga noong kabataang lumapit kay Jesus na ginagawa na niya lahat ng mga utos, ano pa raw ang kulang? Sinabi naman ni Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, sumunod ka. Ngunit ano po ang naging reaksyon ng kabataan? Nang marinig ito ng kabataan, malungkot siyang umalis. Dahil siya ay napakayaman. Mga kapatid, ang kwento pong ito ay nagpapakita ng isang malalim na aral tungkol sa kung minsan ay nagiging hadlang sa ating relasyon sa Diyos. Madalas po tulad nung binata, iniisip natin na ang pagsunod sa mga utos ay sapat na.
Nagsisimba naman ako, okay na. Ako naman ay gumagawa ng mabuti, okay na. Nagdadasal naman ako, okay na. Ngunit, sa totoo mga kapatid, hinahanap ng Diyos ang kabuuang pag-aalay ng ating sarili. Hindi lamang 1%, hindi lamang 20%, hindi lamang 50% ng ating sarili. 100% ang hinihiling ng Panginoon sa atin na ialay sa Diyos. Isang handang pagbitiw sa mga bagay na nagiging hadlang sa ating tunay na pagsunod sa Kanya. Ang kayamanan po ng kabataan, isa lamang po itong simbolo na hindi lamang material. Ito rin po'y sumisimbolo sa mga bagay na pinanghahawakan natin. Kung minsan, masakit, mag-let go. Kung minsan, mahirap mag-let go. Subalit mga kapatid, kinakailangan nating bitiwan kung minsan ang ating mga pinanghahawakan sapagkat ang mga ito kung minsan ay nakahahadlang sa pagsunod sa Diyos. Kung minsan po yung ating ambisyon, iyan yung mga ibang pinanghahawakan natin, ambisyon, karangyaan. Kung minsan yung ating mga takot, kung minsan yung ating mga insecurities, kung hindi po natin kayang bitiwan ang mga bagay na ito, bagamat masakit, bagamat mahirap, we have to let go. And we have to let God. Kung hindi tayo handang ibigay sa Diyos ang lahat, hindi tayo makapaglilingkod sa Diyos ng buong buo. Kumusta ang ating mga sarili? Kumusta ang ating mga puso? Ito ba'y buo na iniaalay natin sa Diyos? Ang kalungkutan po ng kabataan sa kanyang pag-alis ay isang paalala sa atin na ang labis pong pagkapit kung minsan sa mga bagay na dapat na nating binibitiwan, ito po'y nagdudulot lamang sa atin ng kalungkutan at pagkabigo. Bakit ka mas nalulungkot? Bakit ka mas nasasaktan? Sapagkat ayaw mong bitawan. Bitawan mo na yung mga bagay na hadlang. Yung mga bagay na hindi makabubuti sa iyo. Kung minsan ayaw nating bitawan, tayo yung ayaw bumitaw. Subalit mga kapatid, tinuturuan tayo ni Jesus na ang tunay na kayamanan ay hindi sa lupa, kundi nasa langit. At ito po'y makakamtan lamang natin sa pamamagitan ng radikal na pagsunod at pagtitiwala sa Kanya. Mga kapatid, nung pong ako ay pumasok sa seminaryo, ako po isa pong guro, high school teacher po ako. Noong pong mag-decide ako na pumasok sa seminaryo ulit for the second time, sabi ko, Lord, Ikaw na ang bahala. Hindi ko alam kung anong meron sa hinaharap, hindi ko sigurado kung ako'y magiging pari, subalit, Panginoon, iaalay ko ang aking sarili. Iiwan ko ang aking propesyon para sa iyo. At nung pagkakataong iyon mga kapatid, nawala na nga po yung mga securities sa buhay ko, Lord, papaano na? Wala na akong trabaho. Subalit ano po ang nangyayari mga kapatid? Ang Diyos, tunay nga namang pag nagtiwala ka sa Kanya at sumunod ka sa Kanya, doon mo mararamdaman at matutukoy naroon pala ang tunay na kayamanan. Masaya po ako sa aking propesyon. Masaya po ako na isang guro na gumagabay sa mga kabataan. Subalit mga kapatid, noong ako'y nakabalik sa seminaryo, doon ko mas naramdaman ang tunay na kasiyahan. At sa biyaya po ng Diyos, after so many years, ako po ay naging isang pari. Mga kapatid,
hilingin natin sa Panginoon na turuan tayo na bitawan ang mga bagay na nagiging balakid sa ating pagsunod sa Kaniya. Ibigay natin sa Panginoon ang ating takot at bibigyan tayo ng Panginoon ng tapang upang makasunod tayo sa Kaniya nang walang alinlangan. Magtiwala tayo kay Jesus na tunay na tumatawag sa atin. Amen.